Hi guys, this is Neil and welcome back for another online educational vlog. So ito ay new content and main content for the discussion of the 18 factors to consider when choosing an online educational institution. So bakit nga ba importante na mag-consider ka ng maraming factor bago ka pumili kung saan ka mag-i-enroll na educational institution? So magagamit mo ito in both online educational institution and face-to-face din na schooling. So sa pagpili kasi, importante na alam mo yung mga factor dahil ito yung answer dyan. Choosing the right online program shapes your future. Align it with your goals, skills, and opportunities. Yes, kasi ang pagpili ng tamang institution or educational institution or program ay isang critical decision para sa iyo. So, let's say para sa akin na lang. Yung tamang pagpili kasi ng institution, yun ang isa sa mag-shape ng iyong future. Future saan? Una is yung academic achievement mo or academic success. Bakit ka magkakaroon ng academic success? Kasi nga, very quality and effective yung learning experience na nakuha mo dun sa program at a certain institution na pinili mo. Second is your successful career or your career trajectory. Kung paano ka mag-success sa iyong career, nakarelate ba lahat ng mga learning na nakukuha mo. And a general learning of course na pwede mo pang matutunan on the way of going into the process of that certain program from a certain school or institution. So, lahat yan nakadepende. So, very critical siya na mag-decide ka kung saan na institution ka dapat mag-enroll at mag-complete ng iyong master's degree or another degree or any advanced degree na gusto mong i-complete on the current day and in the future. So, dito natin i-discuss yung mga essential factors and ano yung mga advantage and disadvantages ng bawat factor. And later on, i-discuss din natin yan detailed yung per factor in a different video. So, ito yung unang factor. Accreditation and recognition. So, ano yung advantage niyan? So, accreditation and recognition, yung advantage niyan is kapag recognized and accredited ang isang program ng isang institution or if the institution is accredited and very well recognized, ensured yan na maganda ang quality ng learning materials and of course maganda rin ang outcome ng magiging learning mo. Kaya lang merong factor dyan na medyo madi-disadvantage ang ibang areas. Sa papaanong paraan ito yon. Kasi some of the institutions are varied in terms of accreditation or recognition, lalo kapag sa mga employers na yan. So accreditation it's not much major. Pero in terms of a country, kasi example ng accreditation, dito sa Oman, nakarin ko na sa anak ko, yung master's degree ko is hindi nila in-accredit. So, hindi ko din alam kasi dati yan. Which is big deal yun kasi magiging question yun kapag nagkaroon ako ng opportunity na sa ibang company dito or sa ibang position. So, kaya naman, tinatry ko na maghanap ng school na accredited dito sa bansang ito. So, iyan yung example ng accreditation. Hindi kasi lahat ng program na kinuha mo is accredited in all the countries and territories. So, kailangan mo i-check lahat yan. Recognition. Recognition is most probably doon sa employer mo. Gaano nila nire-recognize at nire-respect yung institution and degree na nakukuha ng isang learner. So, malaking factor kasi yon. Yun ang part ng disadvantages. So, move naman tayo dito sa second factor which is reputation and ranking. So, ang advantage nito kasi, ang mga well-known universities and colleges, mas heavy talaga yung carry ng certificate nila or mas heavy ang impact kapag ikaw ay galing sa school na yon and mas preferred ng most employers yon. So, example sa Philippines, yung mga magagandang school lagi ang pinaprioritize. Other than that, again, kung marami kang connection doon sa loob ng company, prioritize ka din. Ang disadvantage naman ng ranking na yan or reputation is yung high-ranking institutions ay mas mahal compare sa average institution kapag kumuha ka ng degree or any type of educational qualification sa kanila. So, automatic yan. Kasi high ranking eh. Mataas ang reputation and
ranking siguro niya is nasa top 10. So, mataas din ang tuition fee niyan. Mataas ang fees. So, yun ang disadvantage nun kapag doon ka nag-enroll. So, based dyan, magkakaroon ka ng idea na ito lang dapat ang piliin ko, ito lang dapat ang goal ko. Kasi, kung ang goal mo ay sobrang taas, pero hindi mo naman kaya yung finances, then, kailangan mo i-consider or reconsider yung mga factor na makaka-affect dyan. Moving on sa number 3 factor, which is program availability and specialization. So, ang advantage nito is magkakaroon ka ng ability to choose the type of program na mag-a-align sa iyong career goals. Pero ang disadvantage niyan is merong mga online platforms or online institution na limited lang ang specialization. So, especially kapag hindi pa siya ganun ka lawak ang programs niya, hindi talaga ganun din ka dami ang specializations na pwede mong kunin. Kasi gaya ko, lumipat ako ng ibang school dahil sa AMA o ED, wala namang specialization ng masteral na related to engineering. So, hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka-wide ang specialization to choose. Meron ako nakitang school na pwedeng mag-engineering specialization pero hindi naman siya akma doon sa study pace na gusto ko. So, yun. Yan sa mga factor na dapat mong i-consider. Next factor naman tayo, which is essential factor number 5. Flexibility and learning format. Yes, kasi ang online education is a self-paced learning platform. Perfect nga ito para sa mga professionals na nagko-continue sa study according to their convenience and on a different time zones. So, one example dyan is yung AMA o ED nga. And another is yung other school na pinagkuhanan ko ng master's degree, which is Uni Athena Global. Pero yung accredited na institution na nagbigay ng certificate is GMU Italy. So, yan mga yan. Ang study pace ko dyan is depend on my time convenience. Hindi depende sa institution. Meron lang yung fix is yung submission, which is halimbawa, ang isang subject or isang course subject needs to have 45 days maximum. Dapat makapag-submit ka na ng coursework. Yun lang ang fix. Pero ang study time, ang viewing ng learning platform, 24/7. Pwede kang mag-aral at mag-log in, mag-check ng mga yung progress, mag-submit ng assignment. Lahat yan ay open. Kahit mag-midnight ka pa ng aral, okay lang. Ang disadvantage naman nito is that kung ikaw ay online learner and self-paced platform ang ginagamit mo, kapag wala kang self-discipline, kapag hindi strong yung desire mo, pwede kang mapunta into procrastination. So, ang ending yan, i-destroy mo yung buong process. Even though may convenience ka, wala ka naman ng discipline na dapat ang direction is dito, diretso yan. Matatapos mo kahit walang magre-remind sa'yo. Yun ang discipline. So, 6th essential factor naman, which is cost and financial aid options. Yes, kasi ang online educational programs are often cheaper than the face-to-face programs. Bakit? Face-to-face, tuition meron. Siguro tuition mas mababa. Pero dun ka sa allowance, daily allowance mo. Projects, and kung ano pa yung mga activities na included. Meron pang mga outside, mga excursions sa subject mo. Kasi ako, alam ko yan at naiintindihan ko yan dahil ako yung nag-aaral ng online, nag-aaral din ako ng face-to-face. At pinapaaral ko yung kapatid ko ng face-to-face. Kasi compare sa akin na sa kanya, siya ay gumagastos ng average, how much is yung tuition? 35,000 in peso. Allowance niyan is 3,200 per month. Daily allowance yon. Sa pasok niya na allowance niyan is 4 days a week lang. Hindi pa siya complete. Ang iba doon is online. And mga projects pa yan. So, most probably, umaabot yan siya ng range from, kung i-add natin yan for 4 months yung 3,200, it is around 12,800. Kung tama ba? Yes. 12,800 plus 35,000. So, it can be around 47,800. So, let's say 50,000 yung base. Kamusta naman kung meron silang mga tour? Kamusta naman kung may mga project na kailangan gastusan?
So, kamusta naman kung may extra na pasok na kailangan niyang pasukan? So, sa ibang subject. Ganun talaga, malaki ang per semester ng face-to-face. Akala lang kasi nung iba, mas mura mag face-to-face, which is no. Kasi, hindi kasi siya hindi siya yung lump sum na payment. Sa online kasi, kung magkano yung payment mo, yun talaga siya lump sum. Minsan, pwede mo siyang i-installment. Ganun din naman sa face-to-face. Pero, baka tanungin mo ako, bakit ako nagpa face-to-face or pumayag ng ganun ang gagawin ng sister ko na mag-aral rather than ibigay ko yung online learning sa kanya or doon ko siya pag-enrollin sa online program. Kasi ang face-to-face is very important para doon sa mga nag-start na mag-build ng career nila. Ang online program is good nga para sa mga professional or mga working na dahil nandun ka na sa trabaho at kung aaralin mo yung trabaho mo, mas madali yun, mas madaling i-justify. Pero kung nagbe-build ka ng career, important na pa-start ka pa lang, masanay ka na humarap sa tao. Masanay ka na mag-build ng attitude to collaborate with people. Kasi yun ang itinuturo ng school. Hindi ka tinuturuan ng school para maging expert sa magiging career mo, kundi itinuturo sa'yo yung tamang attitude, tamang approach, at syempre merong rules na sinusunod. Kasi nga sa trabaho may rules, may approaches, may attitude. Yun ang tinuturo sa'yo. Yun ang pinaka-importanting dapat matutunan ng isang learner galing sa institution. Hindi yung skills. Kasi ang attitude ang binibuild ng pag-aaral, yung theoretical knowledge, binibuild din yan, pero most probably, attitude talaga an approach. Kasi kung hindi ka marunong sumunod sa rules, ganun din ang gagawin mo sa work kapag ikaw ay nagtatrabaho na. So, yun lang yung pinaka-base point dyan. So, ano naman ang advantage ng cost and financial aids when in terms to choosing your online education? It's plain and simple lang. Pwedeng magkaroon niya ng limited financial aids options or maraming hidden fees. Nakakala mo mura lang pero magugulat ka na lang after some time of enrolling, meron ng mga ibang fees na nag-appear na hindi mo naman alam nung una. So, yun yung dapat mong tignan dyan. Moving on sa number 7 essential factor, which is technology and learning platform. So, ang learning platform ba or ang learning management system ba ng online educational institution is user-friendly? Or baka naman user-friendly siya, pero ikaw naman ang hindi friendly doon sa platform. So, hindi friendly means hindi mo alam gamitin, plus wala ka pang tiyaga na aralin. So, kailangan mo ring tignan yung sa sarili mo na side para maging advantage yung factor doon. Sa disadvantage naman na part nito is ito lang siya. Technical issues or outdated system can disrupt learning. Yes, kasi kung outdated ang system nila and maraming technical glitches every now and then, baka hindi ka umabot dun sa a limit or sa deadline ng submission mo ng coursework. So, kailangan mong i-check yan. Malalaman mo yan kung sa test pa lang, kasi mayroong mga platform na pwede kang mag-test for 7 days bago ka mag-enroll. Kasi yun ang ginawa ko sa Masteral, doon sa Uni Athena Global. Nag-test muna ako ng 7 days, then saka ako nag-start na mag-enroll. Pero nung nag-start na ako mag-enroll, patapos na rin ako sa ibang lessons. So, yun lang yun. Tinest ko muna siya bago ko in-enroll. Sa ibang institution kasi, hindi siya ma-test. Magbe-base ka lang talaga sa feedback ng mga learner. Next naman na essential factor is number 8. Faculty expertise and accessibility. Yes, kasi merong mga educational institutions, especially sa online, madaling i-reach out yung facilitator or yung instructor. Yung iba nagbibigay pa nga ng contact number kasi just in case hindi sila active, pwede mo silang i-message directly. Ganito yung sa Masteral ko. Pero nung nag-BS ako, hindi siya nagbibigay ng contact number eh. So, okay lang naman. Which is, yun ang start ng aking online educational journey. Pero ang pinakamaganda kasi talaga kapag binigay ng instructor or professor mo yung contact number niya, which means on time, mabibigyan ka nila ng feedback. Ang disadvantage naman yan is kapag inaccessible or ang hirap i-reach out ng professor mo or yung facilitator mo or instructor mo. Kasi kapag kailangan mo ng feedback galing sa kanila, maghihintay ka ng matagal. Yun nga yung disadvantage ng online education compare sa face-to-face. Kasi ang face-to-face, makakapagtanong ka personally.
kahit hindi ka mag-message, kahit hindi ka tumawag, kasi nasa classroom lang kayo. Kaya naman, it's very important na may iba kang way kung paano masagot yung mga questions mo. Like, meron kang ibang coaches or mentor, meron kang ibang napagtatanungan other than your professor or instructor. Kasi dapat marami kang options to get the answer na gusto mong malaman o yung idea mismo. Next is essential factor number 9, which is student support services. So, ang advantage kasi nito, kung accessible siya, very, very much accessible talaga, mas mabilis ka maka-access kapag kailangan mo ng tutorial, counseling, or career services. Pero ang disadvantage naman nito is, yung ibang online educational institution offers normally or normal lang, like limited and very slow support. Merong mga ganyan kasi talaga. Pero nga, as much as you can do, na humanap ka ng ibang alternative rather than keep on asking the institution to support and give you the idea na kailangan mo, mas maganda na meron kang ibang alternative options to get your answer. At least later on, kung sumagot man sila, madadagdag na lang yun sa idea na nakuha mo sa ibang mentor or coach na pinagtanungan mo. So, number 10 naman na factor, which is assessment and evaluation methods. So, ang advantage ng online schooling or online learning program is that sa LMS, makikita mo kasi real-time yung mga results ng assessment ng test, whether exam, quizzes, or long test. Makikita mo yung progress mo doon, ilang % ang natatapos mo. Automatic yun. Pero ang disadvantage naman yan, kapag naging over-reliance ka doon sa automated grading, ay pwedeng magiging lower ang feedback quality sa iyong mga coursework. So kaya naman sa online education normally, ang pinaka-best is kinakausap talaga ng instructor or professor yung kanyang learner. Kasi ganun ang ginagawa nila sa Uni Athena Global, sa Italian-based na institution. Pagtapos ng assignment, sinasabi nila kung ano yung dapat i-improve, ano yung mga na-improve na, ano yung mga excellent part. Sinasabi nila yun kasi para galing mismo sa kanila na naririnig ng student yung feedback. It's very important rather than makikita mo lang sa notes kasi yung iba hindi maintindihan yan. Next factor naman, which is number 11, career outcomes and employability. So ang advantage lang yan, makikita mo kasi from the strong job placement, which indicates na very effective ang learning outcome na nakuha mo sa institution or natutunan mo. Pero ang disadvantage naman ng part na yan is merong mga certain online educational institutions na hindi ganun kataas ang merit or recognition when in terms of the job market or certain industries. Parang ano yun kasi siya, parang may bias pa rin doon or hindi nila nire-respect or hindi nila ina-acknowledge yung degree na yun. Pero most of the institution naman these days, they acknowledge na rin, lalo kapag ikaw ay may magandang working experience na history. Ma-acknowledge nila yun. At makikita din naman doon sa student or learner kung gaano ka very well knowledgeable about the qualification. Moving on tayo sa number 12 essential factor, which is networking opportunities. So, pwede ka kasi magkaroon ng networking opportunities even though nag-online class ka through interaction with peers globally or internationally. Kasi nasa iba-ibang lugar kayo. Kaya pwede ka magkaroon ng additional network connections. And yan, additional connections na yan, pwede yung makatulong sa iyong professional growth. Pero ang disadvantage naman yan is yung limited na face-to-face interaction or limited interaction dahil online ka nga, pwede kasing mag-slow down niya ng relationship building. So, hindi ganun ka-deep ang magiging relationship mo sa iyong mga connections. So, pwedeng maging, ano din yan, a factor para hindi ka mag-succeed at hindi yan mag-contribute sa iyong professional growth. Pero yun nga, growth kasi na sinasabi sa iyong personal, professional, or social, depends pa rin yan talaga sa iyo mainly kung paano mo siya gawin at kung anong way ang dapat mong i-include sa process para mas maging stronger ang pag-build ng relationship from one profession to another professional.
Kasi ikaw pa rin naman ang magdidictate yan, hindi lang ang institution. Kaya naman, dito na tayo sa factor number 13, which is internship and practical experience. Yes, kasi ang hands-on experience enhances your real-world skills. Kaya importante na kahit online ka lang, meron kang practical application, at least longer pa sa normal application. Kasi nga, para mas ma-expose ka sa real-world practices sa trabaho or sa pagkikipag-communicate sa tao or sa pag-disseminate ng information or sa pagtuturo ng mga ibang employees. So, other than that, may disadvantage din ito. And ito yung harder to arrange, lalo kapag ikaw ay purely studying in online institution. Kasi bakit siya harder to arrange? Kasi it can be because of the judgment, of the bias nga na if you face mo. Pero ako kasi, based on experience, hindi naman ako nahirapan dahil before pa ako umabot dun sa point na mag-enroll na ako for the practical or the actual practical experience, months before, naghanap na kasi ako. So, kaya hindi ako nahirapan. Kung ikaw ay fully prepared naman na at alam mo na kung saan maghanap, paano maghanap, at anong alternative na gagawin mo, hindi yan magiging disadvantage para sa iyo. Yun lang yun. Pero sa mga learner nga na walang ganong kataas na, ano ba yung mataas na yan? Hindi yan kataas na, may yun. Kung sa mga learner na walang initiative, na hindi ganun kataas ang self-initiative, mahirap talagang gawin yun. Disadvantage talaga yun. Next is factor number 14, global recognition and mobility. Ang international recognized degree kasi, yan ay magbibigay din sa'yo ng opportunity to study or work abroad. So kahit naman normal na degree sa average school, ganun pa din. Kasi nga, based on how the qualification is recognized, based din yun kung paano ka makakukuha ng job opportunities. Pero may disadvantage din yan. And ito yon. Some qualifications may not be able or not easily be transferred across countries. Yun nga, hindi nga siya din qualified or hindi rin recognized in all the territories and countries. Kagaya nung master's degree ko na hindi recognized dito sa bansa kung nasaan ako. Number 15, essential factor naman, which is time commitment and workload. So yung advantage nito is that sa online study kasi, ang flexible scheduling allows you to balance your work and family time or personal time. Kasi bakit? Dahil nga hindi ka naman magsasayang ng oras para magbiyahe papunta ng school. Kailangan mo lang mag-login para makapag-aral based on your time convenience. Kaya mas mabibigyan ka nun ng chance to balance your professional and personal life and social life evenly. Pero ang disadvantage nga niyan is, pag na-underestimate mo kasi yung workload or yung study load or yung sa social part, isa sa mga yan, kapag na-underestimate mo yung load niyan, pwede kang mapunta dun sa burnout or magiging stressful pa yung process. Kaya naman, kailangan mong i-consider talaga lahat ng factor na makaka-affect dyan para mabalance mo lahat yung area na yan. Number 16 factor, which is language of instruction. Mostly kasi ng mga online platform or online learning, hindi lang naman dito sa isang lugar kundi worldwide or global, ang pinaka ginagamit talaga nila is English. Meron siyang pwedeng halimbawa sa Uni Athena kung saan ako nag-enroll ng masters, pwede siyang mag-Spanish, pwede silang parang Arabic, meron ba sila? Hindi, walang Arabic. Spanish, Chinese, or French and Italian. So yung apat na yan ang alam ko meron sila. Pero widely used ang English kasi English is the international language and ito yung pinaka-most common language in any parts of the world. Ito yung magbibigay sa'yo ng much better opportunity actually rather than taking other language na medyo hindi naman ganun ka-well-known in all parts of the world. Pero kung may alam ka sa mga ganun language na basic, much maganda din. Kasi nga, may parts na lugar na yun lang ang salita nila. Kaya naman, maganda yun para maging easily adaptable din yung environment and language para sa'yo kung sakaling pupunta ka naman doon. Pero yun nga, may disadvantage din yung part na yan. Ano yun? Ito.
Language barriers can affect comprehension and performance. Yes, yun nga. Kasi kung nag-English language ka nga ng study, tas hindi ka naman marunong masyado mag-English, mahirap yun. Kung English speaker ka, kumuha ka ng Italian na language of instruction sa study, ganun din yun. Mahirap yun. Kaya, dapat piliin mo kung ano yung mas prefer mo na language and mas alam mo na mas matututo ka. Yung ibang language na kailangan mong matutunan, i-separate mo na lang yun into a communication training or a language training. Much better na, ganun ang option. Kasi ganun ang ginagawa ko. Next naman is essential factor number 17, which is alumni feedback and reviews. So ito yung pagtatanong sa mga real experience ng mga alumni galing doon sa institution kasi doon mo makikita ano ba ang strength, ano ang weaknesses, ano yung bias and unbiased na feedback, ano yung fair and unfair doon. Kasi doon mo lang makikita na maraming negative feedback pero yun pala demanding lang naman yung nag-feedback kasi hindi nakuha yung demand niya. Meron nagbibigay ng feedback pero detailed according to the experience. Kailangan mong tignan doon kung alin ang tama, alin ang mali. Kasi minsan ang tao nagbibigay lang ng feedback or negative feedback out of the demand. Hindi talaga kung ano yung totoong nangyayari. So, kailangan mo ring mag-ingat sa mga ganun. Kasi maraming nagpo-promote nyo ng institution, ang ganda ng feedback, pero wala namang detail. Excellent yung ganito, pero hindi mo naman alam kung paano naging excellent. Important na nagbibigay ng feedback yung mga alumni na nagbe-base ka dun sa feedback nila based on the real world or real life experience na may detalye kung paano ba naging ganun ang feedback nila. Huwag yung dahil lang sa sabihin na hindi ka sinagot ng instructor kaya hindi na maganda. Yung pala, magkaaway talaga kayong dalawa. So, alam mo yung ganun. Yun yung mga dapat na i-consider dyan. And last, essential factor naman which is certification and credential type. Yes, kasi ang various degrees, diplomas, or certifications can align according to your chosen career path. So, hindi naman kasi lahat din aligned with your career goals, pero most probably, kapag nakakuha ka ng degree, pipiliin mo rin naman yung align doon sa current profession mo. Hindi mo naman pipiliin yung iba. Not unless nag-career change ka. So, on that side lang din yun pwede. Pero hindi ka pwedeng mamili ng ibang degree other than your current profession. Pero kung mag-start ka ng bagong profession, sige pumili ka ng bagong degree. Yun lang yun. Ang disadvantage ng factor na ito is, hindi lahat kasi ng credentials or degrees are equally valued in the market. Yung iba kasi highly demand na profession, yung iba kasi lower demand ang meron. Kaya naman, kailangan mong tignan kung alin ang sa tingin mo ito yung factor lang dyan na consider mo sa part na to. Profession, masaya ka ba na kukunin mo yan? Yan ba ay long term na alam mo na magdaan man ang trend sa panahon, magiging demanding pa rin ang job market dyan? And yan ba ay sustaining your future? Kasi lahat ng kukunin mo na qualification or degree, ikakabit mo yan sa pangalan mo at dadalhin mo yan habang buhay. So yun lang yung advice ko dyan. And itong lahat ng ito ay i-separate ko rin into each chapter. So 18th chapter, i-discuss ko rin yan in a very detailed way. Kasi para mas maintindihan natin kung ano yung factor, ano yung disadvantage niyan, ano yung advantage, ano yung benefits of considering the factor, meron bang limitations or challenges ang mga yan. So that's the end of this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe sa aking channel kung bago ka pa lang na nanonood. And thank you for watching. Bye!